Lagi na lang, tuwing sila ay kakain, ay lagi na lamang nilang pinag-aawayan ng paghuhugas ng pinggan. At kung tatanggi si Hugo, ay pagagalitan naman ito ni Imelda. Kung anong pangalan ang tinatawag niya kay Hugo. At kung tatanggi si Hugo, ay pagagalitan naman ito ni Imelda. Kung ano pa ang Hugo, at kung sasagot, ay tutugisin naman ni Imelda ang pobleng si Hugo ng walis tambo. Nakasanayan ng tawagin ng kanilang mga kapitbahay ang lugnuting si Imelda na... At si Hugo... Isang araw, nang malapit na silang matapos kumain, biglang tinabog ni Kaugong Ayoko na magbukas ang pinggan! Bakit sinabi ni Kago? Ako! Mama! Kung araw na ako nagkakaroon sa bukid, ayoko na magbukas ang pinggan! Tumayo si Kabaldang na maiwang at hinarap si Kaugong. Natakot si Kaugong, nanginig at nakaramdam ng kaba. Napahawak siya sa dulo ng mesa. Sumaot si Kago sa ilalim ng mesa. Huwag ka nang galusin! Tay! Huwag ka nang kain! Inisip akong paraan! Nakakalungkot sa pagkakaroon sa pagkakas ng pinggan! Balik siya sa ilalim ng mesa. Umupo si Kago sa tapat ni Kabaldang. Huwag siya na magawa ng pagbubukas ng pinggan. Magbalik tayo. Ang unang magsalita, huwag siya na magbubukas ng isang lalaki. Pinggan? Pareho? Kawali? Lagi? Tama! Kung sino man ang unang magsalita, pagkatapos ng sabihin ng mga magsalita, huwag siya na magbubukas ng isang lalaki. O sige, kaya ka naman. Sinabi ni Kago. Umpisa! At sila ay kapatumahimik. Nagtitigan sila sa harapan ng mesang may mga hindi pa nahugas ang mga pinggan, baso at kutsara. Ayaw nilang iwanan ng isa't isa sa takot na may magsilta ang sabat sa kanila. Nagtitigan lamang sila. Di nagtagal, ngumiyaw ang pusa na para bang naghahanap ng pagkain. Sino man kinakawagong at
Kamaldang ay hindi binagyang pansin ang kanyang iyaw. Lumundag ang puso sa mesa at dinilaan ang maluluming pinggan. Hindi ito binugaw ni Kamaldang, gayon na rin si Kaugong. Hinimod ng pusa ang pinggan, tumalon sa kalan, dinilaan ang palayok at kawali, nasagi ang kapitera, tumapon ang laman at pagkatapos natulog sa ilalim ng mesa. Ipinalagay ni Kaugong na walang nangyari, nanatili siyang nakaupo, gayon na rin si Kamaldang. Unti-unting lumubog ang araw, ngunit patuloy pa rin silang walang hibuan. Halos namumugto na ang kanilang mga mata sa pagtititigan. Aba, naluha ang dalawa. Basang-basa na ng pawis ang kamiseta ni Kaugong. Pinagpapawisan na rin ang noo ni Kamaldang. Tumulo ito sa kanyang pisngi, pumatak ng pumatak sa kanyang dibdib. Biglang tumawag ang kapitbahay. Hindi sumagot si Kamaldang. Muli, tumawag ang kapitbahay. Di umimik si Kamaldang. Tahimik lamang siyang tinitignan ni Kaugong. Ang narinig nilang sambin ng kapitbahay. Hinayaan ni Kaugong na siya yuyugin at mas lalo pang itinikom ang bibig. Itinulak siya ni Kamaldang na walang sabi-sabi. Nahintakutan ang kapitbahay. Sa halip na kunin ang plaza, ay tumakbo siyang dali-dali. Pagkatapos ng bahay, ibinalitan mga kapitbahay na may masamang nangyari kina Kaugong at Kamaldang. Sa
kayong dala, ah! Hindi niya ang mga dako may pare-parehong tubo ng ugat sabay bilang na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ito ang nawawala espiritu ng mag-asawa. Ang kanyang sabi, isinuuna sa mga At itinuga sa kanyang palad. lumaki ang albularyo sa mga iba. Sigaw mo at tinawag ang kanyang pangalan ng malumanay at dahan-dahan. Magbalik ka ugo! Magbalik ka ugo! At hindi ka manda! Magbalik! Bawal lang! Magbalik! Yung katuwang lupa! Hindi sumagot si Kamaldang. Ang gabi sumapit sa nahihintakot bayan, ganon na lamang ang takot ng mga ito. Sinabi ba naman ng albularyo na maaaring mailipat pa sa ibang taga-baryo ang sumpa bukod sa mag-asawang Maldang at Ugong. Muli niyang tinawag ang mag-asawa at sa umpisa ay mahina. Magbalik! Bahugo! Magbalik! Kamalda! Ngunit wala pa rin nangyari. Pagod na si Kamaldang kaya sinandal sa upuan. Sinasok niya ang kanyang intro sa mamrang ng lawan at binakahan ng cross ang nota noong ikaw at ikamalda. Hindi ni Kamalda ang
lamang ang takot ng mga ito sapagkat sinabi ba naman ng albularyo na maaaring lipat pa sa ibang taga-baryo ang sumpa bukod sa mag-asawang Maldang at Ugong. Muli nang tinawag ng mag-asawa at sa umpisa ay mahina. Mogbalik ka, mogbalik ka, mamanda. At palakas ng palakas! Magbalik! Kahugot! Magbalik! Kamanda! Ngunit wala rin nangyari! Muling nagsiya ang albularyo! Sa tinagal-tagal ko, naging albular. Ngayon lamang ako nakaranas ng ganitong uri ng kulang. Sa kabinuan ko'y sila'y patay na. Kagad niyang iniutos sa mga kapitbahay na gumawa ng ataol bago kumalat ang kulam. Hindi nagtagal ay natapos ang dalawang atol sa yari ng kawayan. Iniutos ng albularyo buhatin ang mag-asawa sa kanilang mga ataol. Pagsika ng araw, sila'y ating ilibig. Ang mga iba'y ay lamang magbalatan. Binuhat ng mga kapitbahay si Kaugo at hiniga sa kanyang ataol. Sa loob-loob ni Kaugo, siya ang nanalo. Hindi siya natatakot na may hibing. Lalabat niya sa hukay pagkaalis ng mga kapitbahay. Tuwang-tuwa si Kaugo sa mga nangyayari. Lumapit ang albularyo kay Kamaldang. Matamang nakitnamdam si Kamaldang sa mga nangyayari. Kay nakapikit ang kanyang mga mata. Natatakot siyang maaaring ipagpilitan ng albularyo na siya'y